na isa daw siyang aso ng Malacanang. Mag-react lang ako mga kaibigan sa ginawa ni Senator Erwin Tulfo, no? Na yun bang pagbantaan yung mga empleyado ng Senado, pagbantaan yung kanyang mga colleagues, no, na ikukulong daw kung itutuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee, no? Tapos yun, kwek-kwelyuhan pa daw, no, yung kanyang mga kasamahan at bibit-bitin palabas, no, para lang hindi matuloy yung kumbaga Blue Ribbon Committee na pamumunuan ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. So mga kaibigan, ako'y nahihiya na, no? Kasi si Senator Erwin Tulfo pa man naman ay aking idol na idol ko yan, di ba? Tumutulong sa masa, boses nga ng masa, ika nga noon, no? Pero ngayon, hindi na siya boses ng masa, kundi talagang ikinahihiya ng masa na siya, no? Dahil sa kanyang asal, no? Tapos maganda naman at least humingi siya ng paumanhin, no, sa kanyang mga nagawa. Naiintindihan naman natin na parang bugso ng damdamin yung kanyang isang dahilan kung bakit nagawa niya yon, no? So tao lang naman siya, no? Ang ano ko lang doon, walang problema sa akin yun, kasi may ginawa siya at humingi ng paumanhin, no? Pero parang ganun ba talaga yung mga senator na natin, no? Kumbaga, kung galit na galit ay hindi na makontrol yung kanilang mga sarili at kumbaga yun, nagiging marahas yung parang pamamaraan para lang takutin ba, no? Or kaya igiit yung kanilang mga opinion or yung mga ipinaglalaban nila. Kasi yung ipinaglalaban ni Senator Tulfo ay siya daw yung legitimate na Blue Ribbon Committee chairman. So hindi daw siya papayag na yun nga po, merong maghihiring-hiringan daw di umano dyan sa Senado, no? So yung asal ang talagang kinukundin ako dyan, yung ano ba, yung hindi siya mismo, yung hindi yung ano niya, pero yung ginawa niya, no? Kasi meron din naman siyang nagawang kabutihan sa taong bayan, no? Hindi po natin makakalimutan yung mga nagawa niya na pagtulong sa mga naaapi, di ba? Pero sana, no? Kasi maraming nagsasabi, so di umano na isa siyang tuta ng Malacanang, no? Di po ako nagsabi nun, ha? Marami pong mga Pilipinong nagsasabi nun, no? So nawala na kumbaga yung matulungin siya sa masa. Parang wala nang nabibilib sa kanya. Kasi di umano lahat daw ng pinapagawa ng Malacanang sa kanya ay di umano ginagawa niya, no? So nakakadismaya. Sana hindi totoo yung mga bintang na mga yan sa kanya, no? Na isa daw siyang aso ng Malacanang, no? At yun, sayang, sana darating yung araw na babalik ulit siya sa kumbaga pagtulong sa taong bayan.